beloved Boss Mike Cervera. Direktang pahayag sa mga Ganito yung gusto naman ng mga taong grasya. Pakinggan ninyo naman yung pahayag ng kanilang hinahangaan. Walang iba kundi yung magnanakaw. Magnanakaw na meron pang isyong mamamatay tao. Magnanakaw, mamamatay tao. Gusto maging presidente. Saan? Sa impyerno. Sasama siyempre. Mga taong grasa nga eh. May sariling mundo. Parehas ni Sara Duterte. May sariling mundo. Di mo ba? Di po ba ganun yung mga taong grasa? May sariling mundo. Meron silang naririnig na hindi natin naririnig. Meron silang mga kausap at nakikita na hindi natin nakikita. Di ba? Ganon yung hinahangaan ng mga taong grasa. Tulad nito, ito yung idol nila. Pasok. Idol ng mga taong grasa. Pasok. wala mang direktang pahayag sa mga impeachment complaint laban sa kanya, malaman ang naging Christmas message ni Vice President Sara Duterte sa mga taga-Ifugao. Taliwas sa diwa ng Kapaskuhan, hindi raw siya magpapatawad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa gitna ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sa mainit na alitan sa pagitan ng Bise at Administrasyong Marcos dahil sa sinasabi niyang panggigipit daw sa kanya, nag-ikot si Pagka ba may ebidensya, panggigipit ang tawag, syempre paniniwalaan ng mga taong grasa yan. Sasabihin nila, ginigipit lang kahit na sandamakmak ang ebidensya. Nakita nyo naman, hindi may pakita si Mary Grace Piatos, si Tempura, si Nova, si Uishi. Di ba? Kundi ba naman talaga mga tangat, bobot mangmang ang mga DDS. Abay, iniidolo pa rin siya. Talay. PDP Sara sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP. Sa Ifugao, nagbigay ng mensahe ang Bise tungkol sa diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad. Panahon daw ng pagpapatawad, mga kababayan. Pakinggan nyo maigi yung sasambitin ng inyong iniidolo. O yung mga taong grasa dito, pakinggan nyo yung idol nyo. Tuloy. Mamahalan at pagbibigay. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Kita nyo mga kababayan kung gaano ka bobo. Sabagay, sino ba ang hahanga sa isang bobo? Di ka parehas nilang mga bobo. Di po ba mga kababayan? Bobo! Biruin ninyo. Mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kasama ba yan ang hindi magpatawad? Turo ba yan? Ng Iglesia ni Cristo? Tanong ko lang naman. Diba? Turo ba yan? Itinuturo ba ng Iglesia ni Cristo ang hindi magpatawad? Ang tanong dyan, mga kababayan, naging DepEd Secretary pa yan. So, ibig sabihin, buti na lang, hindi nagtuloy-tuloy na maging DepEd Secretary. Ganun pa lang ituturo. Saan? Sa kabataan. Putik na yan, Sara. Talagang kakaiba. Kung anong pag-iisip meron ka. Pero huwag kang mag-alala. Yung mga DDS na mga tanga, solid pa rin sa iyo yung mga yan. Yung mga taong grasa na nagpunta ng EDSA, nagrally sila, solid pa rin sa iyo yung mga yan. Yung mga mangmang na hanggang ngayon, mangmang pa rin, solid sa iyo yan. Di po ba? Ay, nako. Di ba? Tuloy. Walang direktang tinukoy ang Bise, pero sabi niya, nawala. Dito tayo sa kabila. Dahil yan
Putik na yung mga kababayan eh, no? Grabe. Eh. Dito, mas maganda to. Hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang Kapaskuhan ay panahon para magpatawad, magmahalan at magbigayan. Ngunit para sa pangalawang Pangulo, hindi pa aniya ito handa na magpatawad. Ayon pa kay Duterte, nakasalalay na sa tao kung sila ba ay magpapatawad o hindi. Ilang linggo na ang dumaan mula nang maging maugong ang political rift sa pagitan ni na Vice President Sara at kanyang running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Samantala, sa panig naman ni Pangulong Marcos, hindi nito isinasara ang posibilidad ng pakikipag-ayos kay Duterte. Nako, kita nyo mga kababayan, buti pa si Pangulo, yung diwa ng sinasabi ni Sara Duterte. Abay, sinasa puso ni Pangulong Bongbong. Kita nyo ang kaibahan mga kababayan? Napakalayo. Yung sinasabi pa lang ni Sara, ginagawa na ni Pangulong Bongbong. Di daw siya magpapatawad. Pero ang sabi niya, ang diwa ng Pasko, panahon ng pagpapatawad. Pero mga kababayan, si Pangulo, abay, hindi pa niya winiwika, sinapuso na yan. Noon pa ginagawa na nila. Itong pamilyang Marcos, mga kababayan, abay noon pa ginagawa na nila yan. Abay kita nyo, yung mga taong yumurak sa kanilang pamilya, sa kanilang pagkatao. Anong ginawa nila? Di ba't pinatawad lahat? Our beloved Boss Mike